Tinanggihan naman ni Senate President Aquilino Pimentel ang hiling ng Senate Committee on Justice and Human Rights na isilalim muna sa protective custody ng Senado ang confessed killer at witness na si Edgar Matubato. Itong sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV matapos matanggap ang kumpirmasyon mula sa tanggapan ni Senator Pimentel. Ikinalungkot naman ng Senador ang pangyayari dahil tinitiyak niyang may bigyan pa rin ito ng proteksyon si Matubato. Una nang nagmosyon si Trillanes na bigyan ng sanctuary muna sa Senado si Matubato, bagay na kinampihan naman ni Senator Leila de Lima, chairperson ng komite, Senate President Pro Tempore Franklin Drilon at Senate Majority Leader Vicente Soto III. Alis na sa Senado ang sinasakyan ni Edgar Matubato. Yan ay matapos tanggihan ng Senate President na mapasailalim siya sa kanilang kustodiya. Umaaksyon live si Dindo Flora. Dindo. Bok, muli ngang bumalik dito kanina sa Senado ang nagpakilalang dating membro umano ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Ito'y matapos siyang tumistigo kanina. Alas 7:30 ng gabi kanina nang lumabas ang convoy na sinasakyan umano ni Matubato mula sa Senado. Pero sa halip na dumiretso sa safe house, mahigit sa 30 minuto na nagpaikot-ikot ang convoy sa MOA area sa Pasay. Ilang beses ding sinubukang iwanan ng convoy ang mga sumusunod sa kanila. Pasado alas 8 ng gabi nang bumalik ang convoy ni Matubato sa Senado. Dismayado naman si Senador Antonio Trillanes na tinanggihan ni Senate President Coco Pimentel na isailalim sa Senate custody si Matubato. Ayon kasi kay Pimentel, walang preba na may banta sa buhay ni Matubato. Desidido si Trillanes na ungkatin ang issue sa plenaryo sa Lunes. Hindi rin daw nila pababayaan si Matubato at may mga tumulong na raw sa kanya. Dagdag pa ni Trillanes, sa mga revelasyon ni Matubato, maituturing na raw niyang parang ampatuan na raw sila Duterte sa Davao. Wala rin daw silang planong patalsikin si Pangulong Duterte o kahit sino. Ganito man daw talaga ang trabaho ng democratic institutions. At kung may mensahe ba siya sa nakairingan na si Senador Cayetano kanina sa pagdinig, sabi ni Trillanes, dapat daw mag-relax lang si Cayetano. At kung gusto niyang mag-abogado para kay Duterte, ay dapat malinaw daw ito na sabihin sa pagdinig at mag-enter siya sa pagiging counsel sa hearing. Narito ang pahayag ni Senador Trillanes. Hindi gagawin ni Senator Coco Pimentel yan kung ano lang siya, kung objective lang siya. We've been through this nung panahon nung kay hearings ni Vice President Binay. And binigyan kami ng leeway to pursue the investigation. So I expect nothing less from him. Bok, matapos nga makabalik dito ng convoy nitong ni Matubato ay nakatanggap tayo ng impormasyon na pasimple itong inilipat sa ibang sasakyan at pasimple ring iniris dito sa compound ng Senado. Samantala, wala pa ring reaksyon ng Malacanang hinggil sa binitiwang salita ni Trillanes na parang ampatuan na ang mga Duterte sa Davao. Magandang umaga po sa inyo, Senador Coco Pimentel. Happy, magandang umaga at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Maayong buntag sa tanan. Senador, sa dami ng mga revelasyon ni Edgar Matubato, meron ba ritong sa palagay ninyo na pwede pang i-pursue na mga punto? Alam mo, una sa lahat, hindi nga dapat na-present si Matubato. Kasi ang Senado po, pag nag-hearing po yan, in aid of legislation at konektado either sa isang panukalang batas o sa isang resolusyon. Ang inihiring po ni Senator Leila de Lima ay ang kanyang sariling resolution, Proposed Senate Resolution number 9. Ang sabi niya doon, gusto niyang imbestigahan yung, itong sa wikang Ingles, ito nasa title mismo ng resolution niya, Recent Rampant Extrajudicial Killings and Summary Execution. Andun po yung salitang recent. Sa kanyang resolution, may mga petsa pa nga binabanggit, 30 June up to 12 July 2016. May isa pang petsa binanggit, 10 May up to 12 July 2016. So, tapos dito po sa kanyang last paragraph mismo, kasi nasa harap ko yung resolution, nakasulat din dun sa be it resolved, nakabanggit din dun, the series of recent killings. So, ako po ay, ang laki ng gulat ko at ako'y nagtataka
bakit ang hearing kahapon nakapokus sa isang tao na nagbabanggit nga siya ng extrajudicial killings 1988 hanggang 2013 ang nabanggit niya, pero yung 2013 hindi na yata siya part doon. So ako po sa aking personal na palagay, off topic po ang mga sinabi ni witness Mato-Bato. Okay, Senador, so wala nang relevance yung mga nakaraan kahit may maaaring magsabi na ang mga nangyayari ngayon ay posibleng sumusunod sa isang playbook na naganap na sa Davao City noon. Well, alam mo kasi kung ganyan kasi tayo mag-isip, di lahat ng patayan pwede mo i-blame sa isang tao. So tama nga kasi meron kasing principle nga sa batas. Sa kunyari may criminal case yung tao, hindi mo pwedeng sasabihin sa korte na ang akusado, ina-accuse ko pinatay niya si Mr. X, ipapakita ko sa iyo na may mga namatay na ABC at dahil diyan siya rin ang pumatay kay Mr. X. So tama nga si Senator Cayetano, baka umabot tayo kay Jose Rizal dito kasi hindi po sa legal po hindi po ginagawa 'yun. Ano po 'yun? Off limits po ang ebidensya sa pagpatay sa ibang tao para sabihin mo na yung iniimbestigahan mong pagpatay siya rin ang gumawa dahil in the past meron din mga namatay. So prinsipyo po sa batas po 'yan. Kaya off tangent, off topic po ang ating witness. Nag-aksaya po tayo ng isang buong araw para po doon sa witness na yon na wala naman siyang kontribusyon sa proposed Senate Resolution number 9. Kaya parati ko po itong uulit-ulitin na sa Senado, meron kami sinusunod na mga rules dyan at saka may mga sadya po kami kaya kami nag-hearing. O ang hearing namin in aid of legislation, meron pinupursu na subject matter. Hindi po pwedeng kahit ano, pwede pag-usapan. Okay, Senator, you also denied protective custody for this witness. Bakit po? Okay, number one, wala namang witness protection program ang Senado. Then number two, bakit mag-extend ng protective custody ang Senate witness na hindi naman konektado ang kanyang sinasabi sa pending matter sa Senado? So witness daw siya sa ibang matter pero not sa proposed Senate Resolution number 9. Tulad doon sinabi ko sa iyo kanina. Because proposed Senate Resolution number 9 na yun po ang dinidinig ng Committee on Justice ni Senator Laila De Lima is about the recent alleged extrajudicial killings and summary execution. So no business po ang Senado to be involved in giving protective custody to Edgar Mato-Bato. Mato-Bato. Okay, ano po ang masasabi niyo naman sa naging asta ng ilang senador sa pagdinig kahapon? Nakakalungkot. Kasi in the Senate, you do not take the law into your own hands. When I say law, the rules. Kunyari, merong ginagawa ang isang senador na hindi mo gusto, kayo po ay i-address ninyo yung concern ninyo sa presiding officer. You do not take the law into your own hands or the rules into your own hands na ikaw mismo ang papatay ng mic ng tao. Yung microphone. Hindi po dapat ginagawa yun. At saka, siyempre, you don't taunt, you don't heckle your fellow senator. Okay. Pero in terms of yung length of questioning, should that be strictly enforced or pwede ring sino bang dapat nag-enforce ng limits diyan? Okay, basta kada hearing, kada activity sa Senado, parating merong chairman. Okay, meron siyang basic rules. Nasa rules po yan ng hearings at saka rules ng aming Senado. Kaya siyempre si chairman can impose additional rules pero klaruhin niya sa umpisa. Kunyari, sa umpisa pa lang sabihin niya meron po tayong tagli-5 minuto. Dapat klaruhin. Kasi sa Senado kasi, sanay kami dyan na hindi po kami pinipigil sa aming gustong sabihin. Kasi otherwise, sasabihin mo nga na
sinisensor na yung gusto mong sasabihin. So kung klaro sa umpisa, walang problema. Pero pag hindi kasi klinaro yun, ang assumption ng senador, pwede po niyang ipursu yung kanyang ideya, yung nasa isip niya. So, ano na po yun, responsibility na po ng chair yun, naklaruhin niya ano yung ground rules ng ating hearing. So, ang chair ng pagdinig ng komite ay maaring tigilin na yung questioning. Hindi pwede yung kapwa senador or an ordinary member of the committee lang. Oo, kasi ganito po, pag may reklamo ang isang senador, laban sa kahit kanino man o kahit sa kapwa senador niya, nasabi niya na he is taking too much time, i-address po sa chair yun. And you do not, tapos mabayaan mo na si chair ang magre-resolve based on the rules. Pag mo naman, do not take the law or the rules into your own hands na ikaw na mismo ang papatay ng mikropono ng kapwa mo senador. Magkapantay po kayo, respeto lang po. Okay, pag may mga ganun, no? It got pretty tense yesterday, ano? Pwede bang pagsabihan o i-sanction yung isang senador pag ginawa niya yung ganung klaseng aksyon na pwedeng ma-interpret ng ibang senador as pambabastos? Well, maghintay po tayo ng reklamo kasi pwede naman kasi na all's well that ends well na. Let us say naayos na doon, pinatawad naman nung agreed party na yung isa, hindi na po papalpahin po ng Senado yan. Pero depende po, pag merong